Sina Aladdin, Jasmine at ang genie ng lampara ay sumuong sa isang mahabang paglalakbay sakay ng lumilipad na carpet. Napakaputla ng genie dahil matagal siyang nawalay sa lampara, kaya nais niyang bumalik agad sa dati bago siya tuluyang maglaho. Maya-maya, may nakita silang mensaherong tagak na palapit sa kanila. Ah, ano yun? May liham na nakasobre sa bibig ng tagak. Kinuha ni Jasmine ang sulat. Binuksan ito at binasa. Naku, ano ba naman? Prinsesa, bakit? Ano sabi? Kanino galing ang sulat? Sa kasamaang palad, ito ay mensahe ni Aaron, ang mangkukulam sa disyerto. Galit na pinunit ni Jasmine ang papel at itinapon ito. Si Aaron, sa kanya galing ang sulat. Nakalaya na siya mula sa sumpa. Pinaghahanap na daw niya tayo. Tapos? Humanda daw tayo dahil hindi tayo makakaalis sa ipapataw niya sa ating pinakamalakas niyang sumpa. Sa katunayan, sa mga oras na iyon, si Aaron ay hinahanda na ang mga sangkap sa gagawin niyang gayuma na nasa kaldero. Pinaplano niya ang paghihiganti. Pag nagkita tayo, maiintindihan niyo ang kinahinatnan ng pagkulong niyo sa akin sa hawla. Sa kabilang banda, sina Jasmine, Aladdin at ang genie sa wakas ay nakarating na sa tabing ilog. Mayroon nga talagang dalawang malalaking haligi na nakatayo sa ilog na ito. Natuwa ang genie nang makita niya ang mga haligi. Tingnan nyo, may babalik ko na ang dati kong lakas gamit ang mga diamante na nakatago sa mga haliging yon. Si Jasmine naman ay nauhaw sa biyahe, kaya agad siyang uminom sa tubig ng ilog. Yak! Ang pangit ng lasa ng tubig! Dahil kakaiba ang tubig, sumakit ang tiyan ni Jasmine, kaya naupo muna siya para magpahinga. Napansin ni Aladdin na may parang kakaiba nga. Tiningnan niyang mabuti ang mga bulaklak sa paligid at nakita niyang maputla ang mga ito, nanghihina at hindi maganda ang amoy. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang pag-agos ng tubig sa ilog. Nagsimulang manginig ang mga haligi. Kaya nag-aalalang inarya ng genie si Aladdin. Bago gumuho ang mga haligi, kailangan nating makuha ang mga diamante sa loob nun. Nagsimulang bumaba ang tubig ng ilog. Agad na sumakay si Aladdin sa lumilipad na karpet at pinuntahan ng mga haligi. Hinampas niya ito ng matalas na bato na nasa bulsa niya. Ngunit walang nangyayari kahit lamat man lang. Di ko mabasag kahit konti man lang. Sa sandaling iyon, nagdilim ang langit at kumidlat. Isang pangdagat na dragon na may malalaking palikpik ang umahon mula sa bumababaw na tubig. Hindi alam ni na Jasmine at Genie ang gagawin dahil sa takot. Bagamat labis na nag-aalala si Aladdin nang makita niya ang dragon, pinagpatuloy pa rin niya ang paghampas sa haligi. Aladdin! Bumalik ka dito! Dali! Umalis ka na dyan! Sa kabila ng lahat, nagawa ni Aladdin na basagin ang isa sa mga haligi. Ngunit sa sandaling iyon, dinakma siya sa binti ng berdeng dragon at winasiwa siya sa hangin. Bitawan mo ako! Sabi ko, bitawan mo ako! Rinolyo ng lumilipad na karpet ang sarili at sinubukang iligtas si Aladdin. Ngunit wala itong saysay. Naku, Genie! Tulungan mo si Aladdin! Pakiusap! Sa kanyang huling natitirang lakas, nilapit ng Genie ang mga kamay sa dibdib at dahan-dahang umakyat sa langit. Nasilaw ang dragon sa dilaw na ilaw mula sa mga palad ni Genie. Nagliwanag sa madilim na kalangitan. Hindi ito kinaya ng dragon, kaya inihagis nito si Aladdin. Buti na lang, nasalo ng lumilipad na carpet si Aladdin, kaya hindi siya nahulog sa tubig. Galit na galit ang berdeng dragon kay Genie, kaya sinubukan nitong hampasin siya ng buntot nito, pero naiiwasan ito ng Genie. Tumalon ng galit na dragon na parang salmon, at sa pagkakataong ito ay nahuli nito ang Genie.
Samantala, sa wakas ay nagawang sirain ni Aladdin ang isa sa mga haligi. Nakita niya na meron nga talagang mga brilyante sa loob ng haligi. Nagmamadaling pinagkukuha niya ang mga ito. Sinisika pa rin ng genie na iwasan ang kapangyarihan ng dragon. Nakita naman ni Jasmine ang kumikinang na pulang hiyas sa dulo ng mahabang buntot ng dragon. Kung makukuha ko ang hiyas na iyon, baka mapigilan ko ang dragon. Ngunit hindi niya mahuli ang buntot. Samantala, hinagis ni Aladdin kay Genie ang mga brilyante. Sa sandaling kainin ng Genie ang mga brilyante, bumalik siya sa dati niyang lakas. Agad na nagsambit siya ng mga salitang mahika sa higanteng berdeng dragon. Biglang lumiit ang dragon na parang sanggol na buwaya at nawala na ito sa tubig. Genie, nagawa mo! Naging maliit na dragon na lang siya. Ang pulang hiyas na nasa buntot nito ay lumutang sa tubig. Pagkakataon na ito upang madaling makuha ni Jasmine ang pulang hiyas. Muling naging maaliwalas ang langit. Kumislap ang dalawang haligi at nabasag ang mga ito sa isang iglap. Hindi na kailanman babalik ang dragon sa dati nitong nakakatakot na anyo. Masayang-masaya naman ang Genie na salamat sa mga brilyante ay gumaling na siya at makakapasok na siya sa lampara. Niligtas niyo ako mga kaibigan ko. Tignan niyo, mas malakas pa ako ngayon kaysa dati. Ikinatuwa ito ni na Jasmine at Aladdin. Napahamak ko kayo sa kagustuhan kong maging tao. Patawarin niyo ako. Kung papayag kayo, gusto ko sanang bumalik sa palasyo at muling maging lingkod niyo. Pwede tayong magkakasama sa buong buhay natin, Genie. Naway hindi matapos ang ating pagkakaibigan. Dahan-dahang pumasok ang Genie sa mahiwagang gintong lampara. Sumakay na sila sa lumilipad na carpet at bumalik sa kanilang palasyo. Umaasang ang kanilang pagkakaibigan ay magtatagal magpakailanman. Ngunit walang tao sa palasyo. Wala doon ang mga tagapaglingkod. Andito na kami! Aba, nasaan na kayo? Rin, saan ka na aking mahal na alaga? Aladdin, nawawala si Rin. Galit na galit si Jasmine na ang kanyang minamahal na hummingbird na si Rin ay wala sa palasyo. Humingi sila ng tulong sa Genie upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam na sa katunayan, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa makapangyarihang mahika ni Aaron. Makikita nyo ngayon ang galing ko sa mahika. Pagsisisihan nyo ang paglapastangan sa isang tulad ko. Sa kabila ng lahat ng ito, gagawin ni na Aladdin at Jasmine ang lahat para sa kabutihan at pagkakaibigan. Hindi sila titigil sa pagliligtas sa kanilang mga mahal sa buhay dahil ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa buhay.